Maayong gabi sa tanan. So atong Bible study atong giuluhan og Heaven is for disciplined people. I don't know if you will agree with me sa akong title, but I hope mapakita nako nga ang langit para na sa mga taong disiplinado. So kung magproblemata ko lang ta sa disiplina basin alanganin ta makasulod sa langit. Anyway, so may basis na to ana. So ato lang tanan to proverb karon. Atong outline, first na to nga pan is the proverb, of course, and then the nature of child's heart, the nature of human heart, and then discipline is needed to reach heaven, and then after reflection. So, tuloy lang kabutang. Aside from the Proverbs ito now, no, natay 3 points to discuss. Una is the nature sa child's heart, kasing-kasing sa bata, and the nature of the human heart in general. And then, tanato, itong needed ba yun ang disiplina aron ta makabot og langit. Okay? So, aritas itong proverb. Ang Proverbs na term is 22:15 na siya from the Douay-Rheims 1899 American Edition. Ngunit itong mabasa, yung dire fully is bound in the heart of a child, and the rod of correction shall drive it away. So, kay bawa man siguro ta, kung sa'yo pasabot ng fully. No? So, nakabuang. Kini siyang nga bichibus, no? Kanang mga minarunong sa padya. Naapuno na murag na bound, murag na higot, or nakanunay diha sa kasing-kasing sa bata. Pero yung the rod of correction, so unsa kaning correction, no? Kay yung the rod of correction shall drive it away. Of course, na yung mga ubang mga dili mo to aning discipline, they will always say nga rod here is figurative daw. But anyway, ato lang talaga misyan. So dili, I think self-explanatory naman siguro na kanang bata, ka-observe mo kita nga grabe yun na usually kasipat. Dili siya parehog ka ng mga hamtong na mga adult na nga behave na and so on. Kaya, but ingon diha, bisan pa man niya na, pwede rin siya mapalayo kanang mga kabuang sa iyang kasing-kasing by the use of rod of correction. So, siguro, kung ano mga kahit familiar mga kahit nga verse, at tulang tanaw ng ubang pang mga versions ani. So, there is English Standard Version, fully is bound in the heart of a child, the rod of discipline drives it far from him. So, there instead of correction, ang gamit discipline. So, nag-mention siya o kanang disiplina. Kanya, mao ko na niya makapalayo sa kining buang sa bata, sa kasing-kasing. Mapatanggal, no? Mapahawa, mawala diya sa kasing-kasing sa bata. Ang kining kabuang, kung i-apply na to kining rod of discipline. And then, sa laing version, yung American Bibles, Revised Edition, fully is bound to the heart of a youth, but the rod of discipline will drive it out. So, magapon, rod of discipline, kanina rod of correction, rod of discipline, kaduhana, niya, magapon, dire instead of child, youth. So, medyo misaka, bata, and then youth. So, next step ani will be adult. Pero what my translation nga adult ang gibutan diya sa Proverbs 22 verse 15. Okay. Another translation pa from the NIV or New International Version, fully is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far away. So if you notice, kadaghanan ginagamit instead of correction, discipline, rod of discipline. So most mo prevail ang rod of discipline over rod of correction. Kaya, I don't know, no? Ma-relate ba ninyo ang rod sa correction or mas magka-relate mo sa rod nga disiplina? Kung sa may tanaw ninyo, no? Asa may mas madaling relate na to, rod of correction or rod of discipline? And no, naba mo sa inyong observation lang, kasi ginahan mo share, nabay mo share, ano kung sa may mas kung sa inyo o why, no? Anong kaingon mo nga mauna inyong dipili. No? So which is more mas sayon nga makarelate kining rod of correction or rod of discipline? Anyone? Wala? Okay, so wala. Nanta. There is a New Revised Standard Version, Catholic Edition. There fully is bound up in the heart of a boy, but the rod of discipline drives it far away. I don't know if mo agree tani ang bata ang lalaki ra ba o apil pong bata ang babae. Mas okay yung youth or child kay neuter ang gender, no? Meaning both gender, no? So female o kana siyang male. So dire boy ang gigamit, but again dili siya generic man ang gamit yaga, dili siya ni specific nga lalaki lang. But nonetheless mo gyapon ang rod of discipline mo ay makapatangtang ani gikan sa kasing-kasing sa bata. There is a ISV or International Standard Version sa a child's heart has a tendency to do wrong. Although di man siya paraphrase kini siyang ISV, pero dire murag nigawas mo siya og paraphrase. A child's heart has a tendency to do wrong.
So mo ang equivalent sa fully, no, is bound up in child's heart. So I hope this gives us easier understanding, no, tendency to do wrong. In other words, dali yung masayop ang bata. So muna nga kinahanglan i-correct siya. But tungod kay murag nabaon sa kasing-kasing, lisod gyud siya kung awa kay implement, would you try to discipline ng bata. So muna naagi gamay pasakit. Muna na rad. Okay, di man sila mo to o di sila kasabot na sayop kung wala sila some kind of pain, no, ma-experience. So kung wala some kind of pain, mupadayon na na sila because wala raman. Remember, kabuang ko na niya. So mas mo sipat pang bata. Then dire, instead of fully, ang gamit na foolishness. I think mas common nato na siya, no? Foolishness. Yung mga kabuang sa bata. It's bound up in the heart of a child. The rod of correction sa gamit niya ni New King James Version will drive it far from him. So nakaduha na ta kaning rod of correction. But daghan kayo na ang rod of discipline. There is a American Standard Version, foolishness is bound up in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. So nakatulo na ta sa correction. There is sa Hallman, the Christian Standard Bible, foolishness is tangled up in the heart of a youth, but the rod of discipline will drive it away from him. So natay bag-o nga term gigamit, no? Instead of bound, tangled up. I don't know which is more difficult to correct or kanang mga nakaibutang ayuson between bound up or tangled. Unsa nakita ninyo nga kalihian sa duha? Or which is more difficult to resolve, something like that? Tangled up or bound up? Anyone? Asa may mas lisod nga murabag sulbaron between tangled up or bound up? Tulay mo share. Okay. I hope mo agree ta, no, nga kanang tangled up or kanang bulbuhol na ba? Kadabitang daghan kayo, for example, mga wires nga orag lisod nimo ayuson kanang tangled up. Kanang bound up, so ilusin lang na nimo anang yang tie dana ka. Pero kaning tangled up, murag lisod siya gid ikon kay murag kadabang nakabulbuhol na or kamurag spaghetti type na. Mga wires, for example, na cross from one wire to another, di ba? So mas lisod siya. So kini siya murag gi-emphasize diri ang difficulty sa kining pagtangtang aning foolishness sa bata or sa youth. But again, yun the rod of discipline will drive it away from him. So next version sa New American Standard Bible, foolishness is bound up in the heart of a child, the rod of discipline will remove it far from him. So daghan jud kayo ang discipline. And then the youngster's heart is filled with foolishness. So mga bata ko napasikaso nga puno-puno sa mga kabuang, but physical discipline will drive it far away. So instead of rod, ang gamit na physical discipline. So kana sa mga gamito na to sa physical discipline. But anyway, this is something dili ko easy to accept on the part sa mga bata. But those are some of the translations nga atong gi-tan-aw. So if you've noticed, kasagaran gid is rod of discipline. Mas daghan siya over the rod of correction, but na usa nga physical discipline. Mora gyud kuno ni makapahawa, katangtang sa kabuang sa bata. Now, so I hope ang atong first point medyo klaro na. Kakato siyang the nature of a child's heart, di ba? Murag puno siya kabuang. Anyway, nature of child's heart, again, ibalik ninyo sa rin. Foolishness is bound up the heart of a child, the rod of discipline will remove it far from him. So, ato rin siya gitan-aw, no? Kay, for me, di ba, ang title na to is Heaven is for Discipline ng mga tao. Now, kining disiplina, so paala pa rin mo ay makapatangtang sa kabuang sa bata. So, ang bata, dili na to siya disiplinahon, makaabot ka ni siya langit. What do you think? I hope ma-share mo, no? Kaya ganiha pa man ko nagyaw-yaw doon. What do you think? Dako bag chance nga makasulod sa langit ang bata nga undisciplined? I hope mag-share sad mo, no? Lagi yan? Kusog-kusog ka na. Para makuha sa nila. Ano ba, scenario kay what if ka ng ang child kay napunta siya sa parents na dili ka disiplinado. So, wala si chance na siguro ma-expose siya to the outside kung talong sa ng school or relatives siguro. Pero what if hindi siya ma-expose? So that's a good question. Kung bata na belong siya sa family food or sa mga parents nga dili disiplinado, so kana gyud siya something less ang chance ba. Of course, posible nga kung nindot ko yung environment, makapuyog siya mga good people, mga Christians, mga discipline, basin doon ay gamay nga chance. Kay para magyud nagitawag evil company
corrupts habit gani. So kung imong kauban puro kodautan, dili disiplinado, tendency nga di jud ka ma-discipline pod. So kana something yun nga to think about, no? Kay kung dili disiplinado ang parents, malamang di ko siya kamang disiplina sa iyang anak na mahitabo gyud paingon gyud na sila sa impyerno kung mo na kay I don't know if mo agree mo again nga ang heaven is for disciplined people. Kaya gan disiplina man gud mo makapatarong sa bata. So kung mo pasagdan kini siyang bata dili disiplinahon, so lako gyud chance nga madako siya nga kasi kung sa na lang negative ba. Pwede siya mahimong tulisan, pwede siya mahimong mga kawatan o sa padiha kay labi na parang maanad for example of something nga difficulties kinabuhi. Maabot ang panahon nga magkinahanglan siya nga di na siya ganahan mo trabaho for example, mangawat siya for example, manulis and so on. Dako ang chance nga negative. And hopefully, let's just hope nga unta makasugat siya tao or kanabang musunod siya ba sa nga maayong lakang sa tao nga makita. But again, kini siya medyo lisod gamay kay ang chance. Mas musunod pa ang tao sa daotang buhat kaysa maayong buhat. Or as I say, kanabang disciplined life, lisod ka na sundon sa mga taong undisciplined. I don't know if you'll agree with me, but mas daling buhaton ang mga bati nga daghan na sila, masamot o ka-encourage. Mabitaw yung si Christ siya, only few ang actually i-expect niya matuglangit. Kaya it's a difficult, is the way of life, and only few find it. So, kanang mga dili disiplinado, dili na siya mo undergo difficulty. So, di siya kasulod sa ginarian sa langit. Kaya, tingnan mo na, difficult is the way of life. Nga kanang mga dili disiplinado, they don't like kana ba siyang difficult life. Mabitaw na nga, mo resulta to, example, manulis, o sa padihang nga bati. Tungod kay, murag, ganahan siya acquire sa iyang gusto without spending so much time, effort, and so on. Kaya di siya ganahan difficulty. So, muna nga, mas may buhaton na ito. And in fact, yung there is a next verse. Yung the rod and rebuke give wisdom. So, nagi pagbadlong. But a child left to himself brings shame to his mother. So, kung sa may ma-expect na ito, no? Kuminta, a child left to himself brings shame to his mother. Chat? Okay. So, may chat. Siguro, mas dako og chance ang discipline, sir. But still, nothing is impossible with God for those undisciplined. Kaya we know that God has also His ways of disciplining us for our good. A discipline that is way better than our earthly parents can offer. Okay. So, yeah, thank you for this. No? Naatay, kanang verse ni mo at ito i-discuss niya. So, thank you. And I hope, I'm sure again, I'm not saying one good totally, wala gyud malangit nga kanang undisciplined nga child. But the tendency is there gyud nga dili gani mo endure hardship. So how much more kung ila sa Ginoo nga paglisod na. Pero again, basin through some kini mga happenings kinabuhi, kaamgo siya. Pero muna ang chance is less. Mo bitaw mas better nga ato yung panagamutan nga kini sila mga bata magdako nga disiplinado. Because ang chance sa dili disiplinado gamay kayo. Slim kayo ang chance. Of course, we're not saying also nga disiplinado completely tanan. Kaya naman gayon liko. Pero ang chance po is dako. Kani sila, nindot sila kinabuhi, di sila magbuhat mga dautan, takong chance nga mahadlokon sila sa Ginoo, and then masunod sila sa Ginoo, then makakabot yun sila langit. So, just like again kanina proverb, no? Yung diha, a child left to himself. Kung pagbayaan limong bata, paghatag kaulawan sa iyang ginikanan, sa iyang mother. So ako naman ga-emphasize na even sa atong family camp nga kana siya nganong mother because by God's design siya man gyud ang supposedly gitawag ilaw ng tahanan, siya mo guide kay ang laki mo ba supposedly ang work hard so mo siya haligi sa tahanan, so mag-bless ang time sa lalaki supposedly ngadto sa anak. Ang babae mas expect sa Ginoo mas dakog time para sa anak. So muna nga yung dire pabayaan ganing anak kahatag siya og kaulawan sa mother. So in other words, kung dili na to disiplinahon, expect gyud nga dili maayo. I don't know kay nung mo atong usa sa to anak sa mayor, no? Grabe ka notorious. Although adopted ato siya, no? But grabe ka notorious siya. So malamang wala to disiplina because di mo siya po anak gyud, adopted ra. Anyway, so there no again, based on yung verse siguro, it's imperative that we really do some kind of discipline. Kay yung dia pabayaan ra gyud na siya, kaulawan ang ihatag niya sa mama or sa ginikanan or sa family. There is a next na itong verse, no? So, manay at tambag, train up a child in a way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, kana dapat i-train yun ang bata sa dalan nga angay niyang pagkagian, kana mga maayo, para kumudako kung mabili siya mobiya, gikan ni anak. So, naagi pagkabuhaton.
And then there is Proverbs 13:24. He who spares his rod hates his son, but he who loves him disciplines him promptly. So, or immediately. Okay? So, katukon nag-spare, kanang dili ginagamit sa bunal, it's actually hating his son. Kay mo man, dili man siya mahimong good citizen. In fact, I don't know, naapil ba ito na ako dire. Basta ang kanya is, kung applyan na to again, o ka na siyang discipline with the use of rod, for example, of course, dapat controlled. Muna nga nindot po nita nga ang parents are Christians so that they are not under the influence of drugs or wine when they discipline their kids, no? Kay kontrolado na. Pero kung hubog gani or under the influence of drug, wala sila control mo na siya, ikamatay po sa bata. Pero no, discipline your children while there is hope. Do not set your heart under distraction. So makita nato rin nga ang tambag diri is disiplinahon ang mga bata samtang do na pay paglaom. Okay? Ayaw po set your heart on their distraction. In other words, kung dili na to disiplinahon, nag-lead to their distraction. Paingon siya ang kalautan, no? Mula gina, for example, kung mabati siya ng pagkaanak, ang tendency is may mo siyang kriminal, posibleng mapatyan siya sa mismong iyang pagkinabuhi as criminal. So, distraction. So, kung diri pala sa kalibutan, bound to distraction siya, sa langit pa ka, bound for heaven siya or bound for hell. Diba? Dakong chance nga, bound for hell po siya. So, I hope nakuha na itong point diri. Anong atong disiplina ng mga bata para di sila makakamit ani, and then ang pinaka-importante yun nga, mapaingon sila sa langit. Okay, di naman silang buhat o dautan. Magkabuhat man, conscious sila, and then mag-repent and so on. Much better siya kaysa undisciplined. Okay, so, kato bata itong isigutan, kung dili to siya makorrected, sa ato nakita, muli to distraction. Now, diri karon is atong tanan ang nature of human heart. Even sa mga dagko ng mga tao, unsa may nature of human heart. Sige ko na ba, I hope mo share mo. Basta na may verse in mind to share kung unsa may sabot ani the nature of human heart. Kung sa maging nature sa kasing-kasing sa tao. Dili lang ni sa bata, no? It's actually for everyone. No? Bata mo magtiguang, tambok og niwa. So, kung sa makaha ang nature sa human heart, katugurong sa Jeremiah siya, yes, no? The heart is deceitful above all things, desperately wicked. So, thank you kayo sis no, for sharing me kung siyang nga verse. So, yeah, tutunan na to dire, muna siya, no? Jeremiah 17:9. The heart is devious, or sa ubang version, deceitful above all else. It is perverse, who can understand it? So, mga negative ang gibutan. The heart is devious or deceptive above all. And it is perverse, who can understand it? So, that's the nature of human heart. Pervert yun. Ang bati, gimong maayo. Ang maayo, gimoon lang bati. Diba? Wala ko ma-address siguro ang Isaiah, no? At 5:20 nga. Katong sa katumingon nga, ang good is bad, ang bad mo siyang good. So, muna siya ang nature sa human heart. Bisan gani sa mga heart, sa mga Christian na gyud, napag chance, no, nga, mugawas good something nga dili maayo. Wa gyud siguro yung Christian nga completely, ang iyang heart is really totally dili na devious. No matter how strong a Christian is, napag na siya gamay siguro nga something nga dili maayo. So, muna nga, it takes time yun, no, nga maabot taglangit ani kay kinahanglan gyud ato na siyang panikamutan. Kay muna ang itong kasing-kasing, deceptive kayo, mura mo feel like something maayo which is dili maayo, and so on. Okay, so thank you for that sharing. No? This is the verse that you are referring to, sis. According to Christ, there is a Matthew 15:18-19. So, but what come out of the mouth proceeds from the heart, and this is what defiles. So, kana kung nanggawas gikan sa bakba, gikan mas kasing-kasing, mo kuno makapahugaw, makabati sa tao. For out of the heart come evil intentions, murder, adultery, fornication, theft, false witness, slander. So, makita nato no, ang kasing-kasing daghan kay mga bati nga naa diha. So, imagine kung ang bata wala na to siya gi-disiplina. So, kato yung foolishness nga murag na tied na, hikot na, or na sa ato murag sugapo, kanang na entangled na sa iyang kasing-kasing, kung di nato na siya i-discipline, di ba ang tendency is mag-build up niya ang kadautan. Kaya wa man siya kahibawag ang sayop ko yung gibuhat. Nya, unta sa bata pa, mas sayon siyang pasabton, mas sayon siya makasabot ng sayop na, kaysa dagko na. Lisod kayo pasabton ng dagko nga sayop ang iyang gibuhat. So, all the more nga lisod na kung ang atong kasing-kasing nature yung naanin na, wala pa ganato i-disiplina ang mga bata, for example, maabot yun na, nga pertinig yung dautana.
So si Christ yung daghang manggawas gikas kasing-kasing nga dautan. So that's the nature of human heart. I hope ato na siyang ma-overcome. And the same is true for child's heart. Ang iyang mga kabuang matangtang sa discipline, diri po it's more on discipline gihapon. Dili gyapon na mawa kung walay disiplina. Of course, we don't expect nga dagko na binunalay gyapon. Kanotis na dre wala na siya nahisgot og kanang rod nga magpatangtang ani. So malamang word of God na lang yun ang makapausap ani. Kana kung willing siya lang maminaw sa word of God. So naigiingon dire, blessed are the pure in heart for they will see God. So katong mga makita itong nature sa human heart nga dautan gyud siya, ato siya i-overcome. Kinahanglan ato siyang instead of katong makahugaw na to, may mong pure. So na blessed are pure in heart, nga naman they will see God. Tanan man makakita sa Ginoo ba, pero lahi itong klaseng kining pure in heart kay they will see God blessfully. I will say blessfully. Ano man, malipayon sila kita sa Ginoo. Whereas ang katong mga dili pure in heart, they will still see God but not blissfully. Kundi in agony or some kind of kanang bati, mag-suffer pa. Kaya of course, tayong Diyos impyerno na siya. Okay? So, I hope makakwantang nga kanang disciplined people mao'y makaabot dito sa presensya sa Ginoo or sa langit. Okay, ang bata pa lang, di dati correct. Tendency is, dili siya mahimong mayang citizen. Kung di siya mayang citizen, tendency di siya milag Ginoo. Ang tendency na, di siya masulod sa langit. Kaya, even sa mga dagko, na lisod na i-correct, paningkamot na gyapon ta. Muna nga, hopefully, sa atong paningkamot, eventually, malimpyo atong kasing-kasing, dili lang ato, but sa uban pa sa aron kita makaabot sa langit. Okay, arin na ta sa ikatulo, mga point. So, I hope na connect rito nato. Discipline is needed to reach heaven. So, nga naman, dire, even si Paul, naghisgot siya o siyang running the race, which needs discipline. Diba? So, do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. So not temperate in all things. Dili ka patawiyang lang, even sa imong pagkaon, imong nang kontrolon, sa padihang mga butang dili mayo. Kung sa boxing, for example, magpa-weight loss sa ka, sabi na kung tambok na ka. Diba? So, everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now, they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. So, wala pa kayo mag-isip of discipline si Paul diha, but implied na sa gingon nga, katumukumpit temperate in all things. Nga, gibuhat ganing nula kung for perishable crown, sabi na lang laurel sa una, karon ang ato is imperishable crown. So all the more nga kung magdisiplinahon ko kagalingon. Maningkamot ta kay kini atong crown dili na siya madunot. Kung mamingkamot ta sa earthly things, all the more nga maningkamot ta sa heavenly things. But sad to say no, unsay bali gid atong may buhat gusto kinabuhi. Maningkamot ta maayo sa earthly things but we don't care about the kining wa kay ta mohatag paningkamot diri sa atong spiritual things. So I hope di na anta mabalik. So, padayon na to, ingon ni Paul, therefore I run thus, not with uncertainty, thus I fight not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. So si Pablo, nahisgot siya discipline. Ihag yung discipline na yung body. Murabag bring into subjection, meaning dapat musunod yun sa pulong si Ginoo, kabubuto si Ginoo. Kaya siya basig wali-wali ko, niya ako sa mismo na disqualified. So makita na to, nga kung dili ito discipline kung kinabuhi atong Christian life, di ta mo discipline, that may chance na ma-disqualified ta. And when we are disqualified, of course, we cannot enter heaven. So discipline is really needed to reach heaven. Diba? Munang gidasig ta ni Pablo diri nga, iya gitagatag idea, nga diha sa race, kung sara ganun makadawat ana, ning kamot yun. Kaya siya, magdagan mo nga, ano bang inyo gitinguhaon nga makuha ang prize. So, niya mo to, yung dire, kinahanglan disiplinahon ang lawas aron dili ma-disqualified. So I hope makuha na ninyo again ang point why I would say heaven is for the disciplined people. Kung dili sa disiplinado, kurag lisod, makasud dito sa langit because yung kita na to, no? Dili sa yon. Even Paul himself said nga, yung disiplina yung lawas. Now, there is a Hebrews 12 na itong ihatag sa to sister kanina. Yung dire, and you have forgotten the exhortation that addresses you as children. My child, do not regard lightly the discipline of the Lord, or lose heart when you are punished by Him. So I hope klaro kayo siya nga third word. Do not regard lightly the discipline of the Lord. So Christian na ni sila, gi-encourage to remember nga isip mga anak,
dili nato murag baliwalaon lang nato ang pagdisiplina sa Dios. Dili sa kunuta murag maluya o masagmuyo, ma-discourage kung kita ipanish sa Ginoo. So makita nato no nga ang Ginoo mo punish gid siya. So mo na bitay question bitaw nga ang mga nayubang mga ginikanan nga mo insist sila nga kaya ra lagi without punishment. Kaya ra lagi without discipline. So mas labaw pa sa Ginoo. Kay ang Ginoo mismo mo disiplina. Nga ang tao, di na kinahanglan disiplina, kaya na niya. So I hope we are not better than God. No way man gina siya mahimutang mas labaw pa sa Ginoo. Kaya wa na may mulabaw sa Ginoo, di ba? So if God punishes His children, then it's really imperative sa that we do. Kaya diri nun, dili na gid kakitag bunal po daan pero sometimes kibawta nga sakit po. O tagaan for example og sakit o tagaan og mga calamities, di ba? Sakit sa daay. So muna nga ang Ginoo hatag ko natong example nga kinahanglan i-punish da disiplinahon ta. So muna nga unsa may purpose nga mo disiplinahon ta niya, nga kita mga anak nga mo disiplinahon ta, mobalik na po na dito. Aron ta maabot og langit. Kaya kung dili kita i-punish sa Ginoo, hindi siya na nga para nato sakto ra ta. Marag para tay sayop, bisag bali na sayop na kay again ang atong heart is deceptive ya. So dili ta mo ilaw og sayop. Ngano nga mo punish siya, ngano dili nato i-regard lightly ang disiplina o dili ta sagmuyo o maluya or whatever no, discourage kung silutan ta niya. For the Lord disciplines those whom He loves. So klaro kayo. Mabita to kanina ang sa bata, nga he who spares his rod hates his son. Diba? Kung dili mo disiplina ang ginikanan, wala na gilab niya kung dili i-hate na niya. Sayang thinking lang na nga love kay dili mo inflict of pain, but in reality, hate na siya because the child will become a bad element of society nga pwede rin mapatyan no kung siya do not seek on destruction. So, niya rin, and chastises every child whom he accepts. So, walay exempted ani. Everyone makadawat gyud sa pagkastigo sa Ginoo, pag-punish, pagdisiplina kung kita gi-accept ngayang mga anak. Di siya ganahan nga kita muadto ta sa kaaway. Kaya kaaway dili ra maayo. So, 7 and 8 gidasig ko ng early Christians, endure trials for the sake of discipline. So ayaw ka lose heart, no? Kanang aban sa'yo, magdaan ko sa kalisod, sa'yo, asa namang Ginoo, di ta ka-endure. Kung siya endure trials for the sake of discipline, na ay tuyo ang Ginoo, anak. God is treating you as children, for what child is there whom a parent does not discipline? So dire, big question, no? Kinsa man ang ginikanan nga dili mo disiplina. So klaro nga is expected that parents should discipline. Pero mingon ta nga dili na kinahanglan disiplina, mas labaw pa tas Ginoo. And then we are actually violating kini siyang general good nga example there, no? What child is there whom a parent does not discipline? So if you do not have that discipline in which all children share, then you are illegitimate and not His children. So muna nga ayaw mo og kasigmuyo kung makita ninyo nga mura man lagi punish na siyang mga dili mo ila Ginoo. Kanang mga dili Christian, kanang nag-thrive lagi na sila ilang mga negosyo okay kayo. Ang iya diha dili masla anak sagdara sa Ginoo. Na mura bag prani ba no illegitimate. Kang iya gyud kuno iha kuno yung disiplinahon. So kung dili sila mo ilang sa Ginoo, nga ilang ginikanan o ilang father, di ba? So murag kana dili lang kita angay nga murag masuya sa ilaha. Nga kitang Christian noon experience tag mga difficulties, trials tag kinabuhi. It's because we are accepted as His child. Gidisiplina ta na purpose verse 10, no? Moreover, we have human parents to discipline us. So again, ibalik na sa, no? Ang human parents should discipline us. And we respected them. Okay? So atong respeto sila. Should we not be even more willing to be subject to the Father of spirits and live? For they, referring to the parents, discipline us for a short time, as seemed best to them. But He disciplines us for our good. Ang hidre ang Ginoo. He disciplines us for our good in order that we may share His holiness. So muna purpose sa Ginoo. By the way, ang holy means being different. Ang Ginoo, different siya kaya sa tao. Different siya sa kaaway. So muna nga makaambit ta sa iyang pagkabalaan, pagkalahi. Kana kung kita dili ta mo uyon sa kalibutan, dili ta mo buhat sa mga butang nga naa sa kalibutan. And then yun dia gidisiplina ta aron ta di mo buhat ato. Alang to sa tukayuhan. Just like again any parent, labi na Christian parents nga disiplina sila mga anak, dili na pagdagmal or pag-hate silang anak. It's actually disciplining them for their own good. Akong kunlunay nga emphasize ani kana siyang vaccine, labi na kanang pangbata no, daghang kay mga vaccines nga kinahanglan. We know nga sakit yun ang dagom. Sakit yung dagom. Nga bata pag na siya imong pasakitan.
Pero kay Bauta, kinahanglan na niya for his own good na or her own good. Muna nga, padayon gyapon ang vaccine despite nga we can feel the pain. Uban nga ba kita bitaw maulan mo kita sa yung kuman o vaccine. So atong gihatag siya kay for his or her own good. Mo po na ang Ginoo. Okay? So I hope nakasabot ka taan na. And then 11, ingon dere, now discipline always seems painful. So muna kung wa ta kaagi og mga pain, maybe wa gyud ta maagi disiplina or wa ta disiplina pos Ginoo. Kung wala ta kaagi. Kay kung naay mga kalisdanan, that's part of the pain mo experience na to. That's part of God's discipline. But we have to be thankful nga kay disiplina ta iyatang mga anak. Di siya ganahan nga malayo ta, malahi ta. Muna ang gusto malahi ta maparihotan. So nga na, since painful rather than pleasant at that time. So diha gyud sa pagdisiplina, dili gyud na siya maayo. But later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. No? Kung matrain lang gyud ka, peaceful fruit of righteousness. Kini ra ba gyud nga problema, no? Panagyo kay na murag na baniog na gyud na karon even sa mga social media or na kining gitawag lag Gen Z, kining Generation Z. Grabe kayo. Bisan sa trabaho, gamay pressure, resign. Wala na. Dili na gyud pareho sa una nga grabe ka kanabang sukol gyud og mga kalisdanan. So kana kung yunana maglisod na sila pagka-Christian. Ngano man, ang Christianity mo daghan kayong mga ngayon tang dili maayo nindot ta buhaton pero dili maayo. Nga madawat na sa mga Gen Z. Diba? Lisod ka na dawaton. So I hope no ang atong mga I don't know kung saan ang generation AA bagha ng sunod ana. Kini atong mga bata pa karon. I hope mausab unta, ma-train sila, ma-discipline sila, and then they can stay longer sa ilang mga gipagtrabahoan. And most likely unta, or most importantly, na sila po idor lang discipline sa Ginoo o makaabot sa langit. Kaya mo na the best place yun atong gusto maabdan ba ang langit. So kung ma-train lang ang bata na, nindot yun ang peaceful fruit of righteousness. So muna, think about sa inyong mga nakita sa mga kasilinganan, mga silingan. Tanawa ko no, siguro na one way or another kabantay ta nila. Unsang klase sila nga bata, tanaw na to. Sa bata pa sila kabantay na mo. Kung gidisiplina siya o wala, kaya ginanga pa na. Kami sa among nagsuon, klaro kay diferensya sa disiplina o duwa. Ang katong akong suon kay again, kanunay magitas ko mama. Ayaw kay kana siya premature. So instead nga disiplinahon dili kay premature. O kita na to, lahi gid siya nagdako. I don't know, hindi ko sure kung how kan siya sa Ginoo. There is a Revelations 3:19, si Christ mismo, siya, I reprove, no, yung ginabadlong, and discipline those whom I love. Be earnest therefore and repent. So, maningkamot ka nga mag-usab. Nga ka na pag-usab from kanambati nga ito sa maayo, lisod mo gina. So, kung wala ka disiplina, unlikely pag-usab ka from kanay mong naandan ng bati, nga maningkamot kang mabutan, nalisod ka. So, muna nga, siguro, no, one way or another, kita sa atong panahon, siguro nakakuyog kang mga tao nga murag wala pa disiplina sa ilahang pagkabatanon, murag appear nga lisod kay sila i-deal. So, lisod kay sila i-deal. Nga ikaw nung nagtinarong, bati ka pa sa ilang mga mata. Kay, para nila, lahi mas standard. Katong bati mong standard nila. So, kung ikaw nga tinarong ka, lahi ka sa ila, holy ka, lahi ka sa ila, then dili gyud baka deal with other people. They can only deal with katong similar nila. But dili po discipline. So kung again, kung yun na ang klase, lisod yun sila makabot sa heaven. Okay, so katulang tulo ka puntos atong gihunahuna, I hope nakuha na to atong i-share. No? Una is katong the nature of child's heart. So sa bata pa lang daan, naano ng kabuang. So mo to nga kinahanglan tao grad at discipline para matangtang to siya. Kaya kung pabiyaan lang siya, ingon niya makahatag sa kaulawan. So in other words, dili gyud maayo ang epekto kung walay disiplina. And then nakita sa nato no nga yung nga disiplina samtang napay paglaom. So kung dito disiplina pa yung instruction. So muna nga ato yung i-apply no even the rod of discipline para matangtang kani niya dapat buhaton siya immediately. Bisag bata pa kayo para mas teachable pa sila. No? Pag abot sa dako na maglisod na ta. And then of course katong so di nato na makorek ang mga bata, least ang chance maabot sa langit. In the same way sa mga dagko, lisod na gyud kay i-correct kung dili sila makakuha sa pulos Ginoo o bisan pa nakadawat sa pulos Ginoo. Pero dili sila anad disiplina, pag abot sa disiplina sa Ginoo, wala to na sila. So kung mawala sila, of course, di sila kabot sa langit. So muna nga, I believe nga heaven is for the disciplined people. So I hope agree mo ato na akong i-present and aritas ng reflection. I don't know kung nabang mo comments before tapos sa reflection. Doon na mo i-share, doon na mo i-kanang i-kanta.
Kaya marag mingaw mga niya except for a sister na nag-comment. No? Like add or mga experience in life, for example, observations. Kasi namoy mga nindot nga example, we will say nga kini siya na-merit atong itunan. Okay? Marag wala man gyud. So sige ato tas tong reflection. So una natong pangutana is sa atong kagalingon, no? Are we mindful enough to discipline our kids so that they become good citizens and will also enter heaven? So nihatag batag panahon or wala ra ta ni care no sa atong mga bata. No? And then is our heart clean enough that we can expect to see God blessfully in heaven when Christ comes today? So kung i-emphasize see God blessfully in heaven. Kaya sa akong i-emphasize ko kanina, tanan man gyud makakita sa Ginoo. But happy ba sila makakita sa Ginoo or dili sila happy because they are bound for hell? So I hope bound for heaven ta will see God blessfully in heaven. Then the last one is, do we discipline ourselves not to gratify our flesh, but rather spare some of our time to serve God and His people, and of course endure hardships. So serving people entail gina siya hardships also, hardships, patience, endurance, and so on. So I hope kining tulo ka questions atong i-reflect sa atong kagalingon. Kung may-fail ta ani, I hope from now on mag-start na ta o buhat ani because I think necessary gid siya ang discipline to enter heaven. Okay, so dahang salamat mga John. I hope natin na po parang gabi.